Yo guys, check kamusta mga ka-sugarets? Ayan, mag-update tayo ngayon, no? Unang-una, balik na tayo sa ating usual place, mga ka-sugarets, no? So, ayan balik na tayo. Matindi yung mga news natin. Alam nyo, sa dami ng naipon nating news, yung iba na late, kumbaga late na yung news, so hindi ko na sinama. So, yung mga news natin ngayon, medyo ito yung mga kahapon at ngayon, no? So grabe yung mga news natin. Bago ang lahat mga ka-sugarets, alam niyo na. Subscribe na kayo sa channel natin pag gusto niyo ng ganitong content ha. At syempre, mag-like na agad kayo mga ka-sugarets. Alam niyo ba yung sugarets? Nung elementary ako, lagi kong sinasabi yun eh. Anak ng sugarets oh. Oh, lagi kong sinasabi yun. Kaya meron akong classmate si Henry. Natatandaan niya ako dahil doon. Di ba ikaw yung nagsasabi ng anak ng sugarets lagi? Sabi ko, oo. No, ayan. Like, ano ko yun dati, manarisim. Onting anak ng sugarets, oh. Airpat ko kasi anak ng tokwa lagi. Anak ng tokwa, oh. Oh, ayan. Tayo naman, mga anak ng sugarets, okay? So, dito muna tayo sa ating crypto bubble. Ah, nag-spike yung ating XRP. Kahapon ba? 15? O, 15. Nag-spike yung XRP natin eh. Yung Bitcoin hindi masyado, pero nung nag-drop din naman mga sugarets medyo mas malalim naman yung dive ngayon ng XRP. Parang bumalik siya sa ayan oh, ayan nakita niyo. So nandito tayo yung range eh. Andito yung range natin sa 1.4 hanggang 1.3. So lumipad siya ng 1.6, almost 1.7, no? And then, ang laki ng dinrap niya, nasa 9% ba to? 12%. Okay. So, lumipad siya ng ilang percent? So, dito na natin sukatin. 19% and then nag-drop siya ng mga 12%. So, medyo malaki-laki. Sa Bitcoin kasi hindi masyadong gumalaw. Maliit lang yung up niya. O, ayan o, kita nyo. Hindi mo lang siya umangat siguro siya. Tignan natin. Hindi siya pwedeng sukatin dito. Sige, sukatin natin dito. 7% o 8%, tas nag-drop siya ng 4%. O, di ba? Pero, medyo maganda-ganda kung trader ka dito sa XRP, yung volatility, kung nasamantala mo to, profit ka niyan, mga ka-sugarets, di ba? Alam nyo ba yon? Okay. So, mag-news na tayo. Grabe, alam nyo, ang dami nag-PPM sa akin. Ang daming nagtatanong dahil sa Binance. Nawala na daw sa phone. Actually, hindi ko pa siya chine-check sa phone ko, pero nagtiwala naman tayo sa mga sa mga balita natin. Dito sa YGG, nakalagay dito, Binance, no? A global crypto platform is no longer accessible via Google Play Store in the Philippines as of February 15. Simula kahapon, hindi mo na siya mada-download, no, sa Play Store. Ito yung hindi ako sure ito diba? Sasabihin ko muna yung hindi ko pa nababasa yung comment eh. Hindi ako sure kung na-download mo na to kasi halimbawa hindi na siya mada-download, hindi mo na siya mahanap sa Google Play Store. Pero kung na-download mo na siya doon, kumbaga, meron ka na, no problem na. Hindi mo na lang siya mada-download ulit doon sa Google Play Store. Hindi ko alam kung gano'n mga ka-sugarets Hindi ko alam kung gano'n. Okay? So, basahin natin yung mga comment. Hindi ko pa nababasa to eh. So, ito. No problem. Sabi dito ni may other way para ma-access si Binance siguro yan. Paano po? VPN, ganyan. Mas mainam talaga na ilagay lahat sa cold wallet. Which is, lagi kong sinasabi sa inyo, kaya nga meron tayong link, mga idol, sa baba ang description natin, para kung bibili kayo ng cold wallet, legit yung link na magagamit nyo nandiyan sa baba ng video. Meron pa naman app sa market. Ayan.
In just Philippines only, why don't use VPN? O ayan ha. Kapag scatter, G lang at Pogo. Tapos kapag cryptocurrency, ganyan sila. Galing talaga. Alam nyo, nakakalungkot lang, no? Lalo na dito sa Pilipinas, na yung pinakamagandang crypto exchange, number one, biggest crypto exchange in the whole wide world, binaban nila sa Pilipinas. 'Di ba? Ang tanong bakit eh? Ang tanong bakit? Siyempre sabihin nila, hindi kasi sila regulated eh. Hindi sila regulated. Kumbaga, kapag may nangyari sa Binance, kapag ang asset nyo is nawala, hindi nyo wala kayong susumbungan or something like that. Which is ako, bago pa lang ako nung ito ko lang to opinion ko lang to. Bago pa lang ako pumasok sa crypto noon, hindi ko nga alam kasi syempre hindi pa ako marunong, first time ko yun eh. Hindi ko nga alam na kailangan palang i-regulate yung mga crypto exchange. Pero napakalaki ng tiwala ko sa Binance noon. Why? Because sila yung pinakamalaking crypto exchange sa buong mundo. At kung may masira man, mapulaan sila sa ganito, sa ganyan, masira yung tiwala ng mga tao, makaka-apekto yun sa buong Binance. Hindi lang sa Philippines, buong Binance. Kapag sumikat yung post mo na, oy, Binance, ang pangit, ang ganito. Hindi pa payag yung Binance, ayusin agad nila yan, ganito, ganyan, no? Pero alam naman siguro ng Philippines yon na Binance is the biggest, no? Sabi nga ni Makagago, the biggest crypto exchange sa buong mundo, mga ka-sugarates, di ba? So, for me, syempre, pagpasok mo pa lang sa crypto, risky na talaga yan. Pero tanungin ko kayo, kung hindi regulated o yung dinadahilan ng Philippines na hindi kasi kapag nagka-problema, wala kayong pagsusumbungan. Ako lang ba yung nag-iisip na or something na, hindi okay lang. Salanan ko yun, ganito, ganyan. Kasi which is ako mga lods yung mga nilalagay ko sa crypto exchange, sinasabi ko na sa inyo yan. Nilalagay ko sa crypto exchange is yung mga pang-trade. Pang-trade, pang-swap, pang-staking lang. No? Pero kung gusto mo talagang i-hold ang isang token o isang asset, ilagay nyo sa crypto wallet o sa cold wallet. Na ayun yung suggestion ko. So sayang lang no na hindi pinapagamit ng Pilipinas sa mga crypto guys sa Philippines yung pinakamagandang crypto exchange sa buong mundo. Ayaw ng Pilipinas na gamitin niyo yun. So that's why. Pero 'di ba? How ironic na nung nagka-problema, 'di ba, yung sa kidnapping, ginamit crypto ganito ganyan. Saan sila nanghingi ng tulong? Sa Binance. Para i-track yung transaction. Nangingi sila ng tulong para ma-solve yung kaso. Pero anong ginawa nila? Wala. Binan. 'Di ba? Kung ako, hindi ko natutulungan yun eh. Muna kami. Kasi 'di ba nung naano natin 'to, na news natin 'to mga idol eh. Merong mga reason kung bakit ayaw ng Philippines. Nabasa lang natin 'to sa comment kung babalikan ko yung video na yun, makikita natin doon na sinabi ni Sisi na binablock down ng local, no? Ng local company o local exchange, I don't know sino nakalimutan ko na eh. Pero nag-comment si ZZ ng ganun dahil tinanong siya. Kayo bahala dyan, mga idol, no? Pero ito syempre for me, alam ko na yung reason kung bakit. Hindi ko naman sinasabing ito yung pinaka main reason, pero isa to sa mga pwedeng maging reason. Di ba mga ka-sugarets? Ito, mga idol, para i-promote yung mga local exchange, no? Sabi dito, the Binance app has officially been removed from the Google Play Store for users in the Philippines. If you're looking for a way to manage your asset or find a new home for your trades, we've got you covered, sabi rito. Here is exhaustive list of alternative and how to keep your funds. Nagulat ako dito, alam niyo kung bakit? Kasi nandito yung BitGet. 'Di ba? Nandito yung BitGet. Kaso nakalagay dito BitGet wallet, mga idol. Pero sa tingin ko sa tingin ko lang, mga idol, no? Yung BitGet is sa tingin ko maganda yung relasyon ng BitGet at ng Philippines mga idol, kasi merong mga tao, hindi ko alam kung anong tawag sa kanila rin. Basta nagkakaroon sila ng mga event
no, sa buong Pilipinas tungkol sa BitGet, tas yung mga awareness, no, sa Web3 at BitGet yung naglilibot. Kasi kung bawal naman yung BitGet, ba't nila papayagang maglibot, magpa-event yung BitGet, di ba? So for me, sa akin good news to, mga idol. Hindi dito sa mga to, sa BitGet lang. No? Kasi BitGet yung gamit natin. 'Di ba? Which is ang ganda ng BitGet for me. No? Kaya lang kasi nakalagay dito BitGet wallet. Meron akong BitGet wallet pero hindi ako doon nagti-trade. Mismo sa BitGet ako nagti-trade dito. Ayan, BitGet 'yan eh. 'Di ba? So sa mga wala pang crypto exchange diyan, andiyan yung link natin ng BitGet. Mga idol, no? Sa tingin ko ito yung pinaka safe sa Pilipinas. Mga lods kumpara sa mga hindi ko alam ano ba yung mga ano ba yung mga iba dito ginagamit? Bybit, mga ganun, no? I don't know. Mga lods, hindi ko sa sinisiraan yung iba. Pag-aralan nyo pa rin, no? Do your own research. Pero dahil sinama nila yung BitGet wallet dito, alangan namang BitGet wallet pwede, tas BitGet hindi. 'Di ba? Kayo na bahala. Pero sa mga wala pang crypto exchange dyan, mga idol, andyan yung BitGet natin sa baba ng description. Legit link yan, hindi na kayo mapipishing. Mga lodi, no? Kayo nang bahala dyan. Okay. So, ito yung medyo marami nag-PM sa akin. Anong reaksyon natin dito sa Binance. Alam nyo, wala tayong magagawa dyan. Ang sama rin ng loob ko dyan. Mga ka-sugar rates, no? Alam nyo kasi, ayoko na ng idol kasi parang napaka-common. Kaya lang, naisip ko, lagi kong binabanggit yung dati. Ay, ewan ko kung pangit sa pandinig nyo. Siguro sa una lang yan. Masasanay din kayo. Pero hanggat maaari hindi ako magbabanggit ng ganun. No? Pag di ko na kaya, siguro. No? Ha? Tatantusan kanila pag nag-idol. Tatantusan nyo ako pag nag-idol ako tsaka ka-sugar rates. Pero ayun nga mga ka-sugar rates. Masama rin yung loob ko dyan. Kasi nga, imagine na, pinakamaganda yan sa buong mundo. Hindi lang buong Asia, buong mundo, pinakamalaki yan eh. Alam nyo ba, na ang trading volume ng crypto exchange na Binance, compare mo sa buong, diba, Binance, ito yung Binance, diba? Sana? Papakita ko lang, ito yung Binance. Ito yung trading volume nila. Ito yung pagsamasamahin nyo lahat ng crypto exchange sa buong mundo. Lahat yan, I don't know how many, pero lahat yan, ang total volume lang yan mga lodi is wala pa sa kalahati ng Binance. Kahit lahat sila, pagsamasamahin nyo yung total volume, pero yung Binance is ganun kalaki. Wala pa sa kalahati yung, wala pa sa 1/4 eh. Yung total volume ng lahat ng crypto exchange ng sama-sama. Ganun kalaki. No? Ganun ka ganda o ganun ka parang pinagkakatiwalaan yung Binance pero ayaw ng Philippines na gamitin niyo siya. So, at for me, ang pangalawang pinakamaganda is BitGet. So, yun lang yung sa akin BitGet sa akin, no? So, kaya nga nag-BitGet tayo. Although wala na siya dito sa browser, kaya naka-VPN kasi ako eh. Wala na siya dito sa browser, pero meron pa siya sa phone. No, mada-download niyo pa siya sa Google app. I don't know kung tatanggalin din nila, I don't care naman kahit tanggalin nila. Pero for me, syempre makaka-apekto yun sa access, no? Lalo na ng mga walang PC. Pero sa akin mga idol, parang nararamdaman ko na yung BitGet is malapit sa Philippines, which is masaya ako para doon, no? At doon ako at malaking tiwala ako sa BitGet. Mga lods, ang tagal ko nang gamit niyan, 4 na taon na ata, 3 taon, di ba? So, for me, napakaganda ng BitGet. So, sa mga wala pang crypto exchange dyan, na gusto nang nawala sa Binance, kayo nang bahala, mga Lodi. Okay? Ayun na, nagsabi ko na yung Lodi. Mga ka-sugarets, okay? So, mag-update na tayo ngayon. Anak ng sugaret. So, ito na. Ito, ang dami nating news ngayon eh. Ilang minuto na ako, wala pa ako sa news Ayun na. Grabe, 15 minutes na halos. Dadadakdak lang ako dun. Breaking! Major financial repositioning and China reduces dollar holdings and rises gold to record level. Ito mga
mga ka-sugarets, record level nga tong ginawa ng ang pag-acquire ng China, no, ng gold. Kasi ang ginawa nila, binawasan nila yung hold nila ng US bonds, no? To 7.3% of total, the lowest since 2001. In contrast, the People's Bank of China, ito yung bangko nila doon, continued purchasing gold for the 5th consecutive month, raising reserves to 2,308 tons, a record level. Diba, mga ka-sugar? So, ang lupit niyan. No? Ang tindi nung ginagawa. Hindi natin alam. And actually, parang obvious na pala. Alam natin na talagang gusto nilang i-ditch yung dollar. Diba, mga ka-sugar? Sandali lang. Inom lang akong kape. Okay, alright. So, nag-uumpisa na sila. Una, China. Baka sumunod dyan yung ibang nasa BRICS. We don't know. Pero, either way, magiging dagok yan pagdating sa US dollars. Ha? So, ito naman. Next natin. Speaking. Hindi, pero ito, goods to. Good news to, mga sugarets, Sabi dito, breaking. Discovery of a 1.5 trillion lithium treasure beneath an ancient volcano in Nevada. No? The United States announces one of the largest lithium discoveries in history beneath an ancient volcanic site in Nevada, which could bolster its independence in electric vehicle batteries and upend the global energy market balance. Kasi alam nyo mga sugarates, bumibili pa kasi ng mga minerals o yung mga ganito lithium, nag-aangkat pa yung USA. At isa sa mga kinukuha na nila is China. No, so kung ngayon nagkaroon sila ng gantong source, no, source of lithium, sabi nga dito 1.5 trillion lithium treasure 'Di ba? So napakalaking tulong niyan pagdating sa electric vehicle batteries. At alam niyo naman na yung electric vehicle ngayon is nagiging in demand na o talagang doon na tayo papunta 'di ba? Nakwento ko na yan sa inyo, doon na tayo papunta. Baka maging mapunta na lang sa museum yung mga manual car. Pero matagal pa yon. Kasi once na sinakop na ng electric vehicle yung mundo, sunod na dyan is yung mga flying cars. Di ba? So, ayun yung maganda. Boy pa kaya tayo nun. Pag nagtatuklasan na yung mga flying cars, no? Ang lupit nun, mga sugarates. So, ito nakakaano to, mga lodi. Hindi ko sa lodi. Mga sugarets, matindi to. Alam niyo kung bakit? Malamang gayahin ng Philippines to. Sana wag. Imagine mga idol, ang tindi na nga nito. Mga pa-idol na naman ako. Matindi yung batas na to. New law in the Netherlands. Okay? 34% tax on unrealized crypto profits. 36%. Napakalaki niyan, mga ka-sugarets. Meaning, ano yung meaning? You didn't sell anything. Di ba? Kumbaga, hindi ka nagbenta, naka-hold lang You didn't sell anything. You didn't actually make any profit, naka-hold lang yan. But price went up. But price went up on the screen. Bawas agad, 36%. Kunyari, yung XRP, di ba? XRP natin, meron tayong 500 XRP, halimbawa. Di ba? Lumipad yung market. Boom, may profit ka ngayon. Wala kang ginagawa, naka-hold ka lang. May profit ka ngayon. So, kunyari, nag-times 2. Bawas ka ngayon 36% tax. Pero hindi mo siya ginagalaw. Bumaba ulit. Kaya nga sabi dito, the price drop afterwards ng pump. Pagkatapos mo bawasan, dahil nag-pump siya, binawasan ka ng 36%, nagbayad ka ng 36%, tapos, nag-drop afterwards, that's your problem. Don't be surprised when investors start migrating to other countries. Siguro mga ka-sugarets, yung
nagsuggest o gumawa ng batas na to, hindi siguro maalam sa crypto o talagang ganid lang siya. We don't know. Mga sugarets, ano sa tingin nyo? We don't know kung talagang alam niya yung nangyayari, yung sobrang volatile ng market o hindi. Di ba? So, ito na tayo. At sana wag gagayahin ng Philippines yan. No? Pag yan ginaya ng Philippines, GG. GG yan. Anong gagawin nyo pag ganyan? Hindi na lang ako magi-crypto. O kaya, lahat ng asset ko nasa cold wallet na lang. Ang tanong, paano kaya nila matataksan yun, no? Pag nasa cold wallet? No? Kunyari, nasa cold wallet mo, kumita na doon, hindi mo naman pinapakailaman yun. O, siguro, pag nilabas mo siya rito sa Philippines, tax ka. So, anong diskarte gagawin mo pagka ganun? Pupunta ka sa country na walang tax. Tax-free yung crypto profit. O, tax-free yung crypto. So, hindi natin alam. Pero sana wag gayahin to ng Philippines. Eto naman si CZ. Nako. Nag-tweet si CZ. Sabi niya rito, lack of privacy may the missing link for crypto payments adoption. Imagine, a company pays employees in crypto on-chain. Halimbawa, yung mga company employee, pwede kaya sa mga public public government employee, malamang. With the current state of crypto, you can pretty much see how much everyone in the company is paid by clicking from the address. 'Di ba? So makikita mo kasi yung transaction. So hindi siya private. Pag ginamit mo yung blockchain, hindi siya private. 'Di ba? So mamomonitor mo, kumbaga. Mamomonitor mo yung nangyayari, yung bayad sa kanya, yung kanyang sahod, monthly income, kinita niya sa loob ng buong taon, makikita mo 'yun, no? So positive to for me, para sa mga tao na gustong i-track o malaman yung mga nangyayari sa sahod ng mga politiko sa Pilipinas, mayors nyo, kung magkano nakukuha niya, 'di ba? Yung mga gobernador nyo, captain, barangay captain, mga ganun. Pero sa mga private company, sa tingin nyo ba okay yung ganito? Mga sugarets, okay ba yung ganito? Na nakikita yung sahod mo, 'di ba? Ngayon, sa XRP Ledger, masusolusyonan 'yan. 'Di ba? Nabalita ko sa inyo 'yun. Yung gagawa tayo ng private 'di ba? Sino nakanood nun? Kunyari ito yung yung daanan, 'di ba? Sorry. Tabingi no. Ayan, ito yung daanan. Gagawa kayo ngayon dito ng private dito. Sa XRP Ledger pwede 'yan. Dito kayo dadaan ngayon. Hindi kayo sasama rito sa public. Gagawa kayo ng private. 'Di ba? Meron 'yan sa XRP Ledger, mga ano ba yun? Mga sugarets. Naiiyak na ako Okay? So, masusolusyonan 'yan pag XRP Ledger ang ginamit nyo. 'Di ba? So, punta tayo ngayon dito. White House official. Trillions ready to enter crypto, sabi ni Patrick Witt, Executive Director of President's Council of Advisor for Digital Assets. Trillions of dollars in institutional capital are waiting on the sidelines. Regulatory clarity is the unlock pala. So kailangan may pasa yung batas. Ayun yung susi para bumaha ng trillions of dollars, mga sugarets. So ito, Clarity Act expected to pass by spring. Massive institutional inflows coming once regulations clear. Okay? Bullish signal for Washington. So lahat naman tayo hinihintay yan. Kaya lang meron ng mga chikito na yung nagpapadelay is napakawalang kwenta. Ganun yan
Yung nagdi-delay ng batas natin is napakawalang kwentang pagtatalo lang, no? Na, na pwede namang solusyonan after na maipasa. 'Di ba? So yung iba sabi, pag nasolusyonan yan, ay pag napasa na yan, ganito ganyan na yan eh. Pero pwede ka naman magdagdag eh. Magpasa ulit ng batas na ganito, na ganyan, 'di ba? Ayun yung sa tingin ko, correct niyo na lang ako, mali ako. Nanguhula lang ako eh. 'Di ba? Pero sa tingin ko ganun. Ah. Pero ayun yung susi natin. Ang pinaka main na parang pinaka punto dito, yung Clarity Act natin is the unlock, no? Ito yung mag-unlock ng trillions of dollars. Mga sugares. Ito na. Nako, ito naman is kasangkot ang mga anak ni Trump. The American Bitcoin company affiliated with Eric Trump has surpassed the 6,000 threshold, becoming one of the top 20 public entities holding Bitcoin worldwide. They are accumulating Bitcoin in two ways, through mining and through purchases. So, nagmamine sila, tapos bumibili sila. So, meron na silang 6,000 Bitcoin, kasama na sila sa top 20 public entities na may hawak ng Bitcoin. Ayun yung company na affiliated si Eric Trump. Okay, speaking of company na maraming Bitcoin, strategy on the Bitcoin risk. Michael Saylor's company strategy says it could withstand a drop in Bitcoin to 8,000 and still have enough asset to fully cover its debt. Strong balance sheet positioning, stress tested for extreme downside, signals long-term conviction despite volatility. Ito naman yung thoughts ko rito, mga ka-sugarets, no? Halimbawa lang, andun na tayo. Kaya mong tiisin kahit bumaba ng 8,000 yung Bitcoin. Paano yung mga investor mo? Kaya ba nilang tiisin na makita yung asset nila ng ganun? O yung FUD na mangyayari kapag bumaba yan? No? Yung FUD. 'Di ba? Andun na tayo eh, kasi pwede naman talaga titiisin mo lang, bibili ka lang ng bibili. Kaya lang yung makikita ng client mo o ng investor mo na bumababa yung Bitcoin na pinag-invisan nila, anong epekto nun? 'Di ba? Ano sa tingin nyo, mga sugarets? Pwede kaya yun? Yun na yung naisip ko eh. Ako may tiwala naman ako dyan sa MicroStrategy, kahit nga mag-zero daw yan eh. Hindi naman sila maano. Kaya lang syempre, yung mga investor, di naman kasing tapang, kasing tibay ni Michael Saylor yung mga yun, no? Ayun yung pagkakaintindi ko ha. Paliwanag nyo na lang sa akin kung mali ako. Okay? Speaking of Bitcoin, dito muna tayo. Speaking of Bitcoin, ayan ha. Ripple CTO warns of Bitcoin collapse. Actually, hindi naman pinunto ni David Schwartz na magko-collapse yung Bitcoin. Hindi ganun. May situation yung sinabi niya eh. Sabi dito kasi ni Ninta, tinanong niya si David Schwartz. Sabi dito, "Hi David, what is your point of view about quantum proof? Bitcoin needs a fork to be safe. How do you see Bitcoin blockchain in the future?" No? Sininta yan, no? February 12. Okay? So, noong nakaraang araw lang to, sinagot siya ngayon ni David Schwartz. Bitcoin will, at some point, need a fork to be a quantum proof. I guess that will be at least one case where technological changes will be necessary or Bitcoin will collapse. Ayun yung sinabi dito. Di ba? So, si David Schwartz yan, hindi naman yan. Kumbaga sa mga sa crypto, mga sugarets, isa na to sa mga gods. Isa nga siya sa parang hinihinala na si Satoshi Nakamoto. Isa siya doon. Ganun siya kagaling. Hindi ka naman ihilera sa gumawa ng Bitcoin kung sutoy-sutoy ka lang. Di ba? So, yung comment niya na ganito, naging big nung February 12. Maraming nag-tweet, maraming nagsabi na, nako, ganito ganyan, nako, delikado, ganito ganyan. Or maraming nagsabi na, hindi niya alam yan, wala kalokohan yan, maging ganyan yung Bitcoin. So, hati yung opinion ng mga tao pagdating dito. Okay?
So, at some point, for me, syempre, maniniwala ako kay David Schwartz. So, kailangan nilang, at some point, sabi niya nga dito, need Upwork to become a quantum proof. Kasi ayun yung sinabi dito ni Ninta eh. Di ba? Need Upwork to be safe. So, ganun yung dapat nilang gawin. Okay? Pero ang tanong, sino ang gagawa nun? Di ba? Mapunta na tayo dito. Eto, Hedera News. Napaka good news to sa Hedera, sa H-Bar. Sa mga may H-Bar dyan. No? Sabi dito, FedEx is going all in on blockchain. Logistics giant FedEx, alam nyo na yan, FedEx, joins the Hedera Council to make supply chains more digital, faster, and more secure. With blockchain technology, data can be tracked in a tamper-proof way. Diba? FedEx is now actively working on new standards and tools for more efficient global deliveries. Siyempre sa mga ganito, napakalaking tulong ng blockchain. Diba? Lalo na sa mga umu-order. Kung kunyari nag-order ka tapos di dumating, siyempre may proof ka. Ito sa makikita niyo yung recorded yan, trackable yan, no. Ito yung transaction natin sa blockchain, no. Ito yung address, ito yung ganito, ganyan. So bukod sa natatrack yung transaction, ang bilis pa. So magiging positive to pagdating sa FedEx, yung partnership nila sa Hedera or sa H-Bar. Sorry. Okay. Nako. Sabi dito, kasi 'di ba nag-pump yung XRP. Nakita nyo nag-pump siya dito, bang, no? Ng 20% ba, tama ba? 20 almost, no? 20+%. Did XRP really just pump 9% because of the X-Money announcement that didn't even mention names? Grok, tinanong dito ni Minus Wells. Grok, what are the odds of odds of X running on XRP Ledger? Either somebody knows something or we have mad FOMO. Thoughts, comment, che. So ito mga sugarates, tignan nyo to. What are the odds, no, that X-Money runs on XRP Ledger? Elon just dropped a financial nuke. X-Money will be the source of all transaction. Let that sink in. According to Elon Musk, X-Money isn't just another payment app. It's intended become the central hub of global money flow. One platform, one financial layer, all transfer. Alam nyo, sinabi ko na to, yung everything app. Gagawing everything app ni Elon Musk, yung X. At dati pa lang mga lodi, nagpaparamdam na si Elon Musk. Nag-post nga siya dito noon, no. I know exactly what we need to do at Twitter payments. 2022 to. 'Di ba? Mga sugarates, tignan nyo ha. Naka-highlight yung X, naka-highlight yung R, naka-highlight yung P. Which is totoo to, na-news ko na to dati. Na-news ko na yan. So si Elon Musk mismo ang nag-post niyan. So sa tingin nyo ba tatakbo ang X payment sa XRP Ledger? Kapag nangyari yan, isa yan sa mga catalyst ng XRP. Sabi dito, hindi lang X. Sa Europe din, European Exchange sees XRP at $9. Imagine, $9. Michael Oliver, head of Token2 Investment AG, says XRP could reach $7 to $9 in a future bull cycle. In a recent segment on German Der Aktionär TV, the token was trading at 1.646 at last check. He links the target to rising institutional use and payment adoption. So hindi tayo nagsabi niyan. Si Michael Oliver, no, ng Token2 Investment, mga ka-sugarates. Okay. Ano pa, hindi lang X, hindi lang Token2, hindi lang si Michael, eto pa. Robinhood has just confirmed
Ripple has tokenized hundreds of millions of dollars in real-world asset o yung RWA on the XRP Ledger. The XRP Ledger is set for a massive 650 trillion infusion with a major event in under 12 hours. Nako, grabe to. Grabe yan mga ka-Sugarets ha. 12 hours, boom! O, ang dami ha. Hindi, Robinhood. Sabi ko sa inyo, pag nalalampasan natin, halos araw-araw yung mga good news sa XRP. X, di ba? European, Robinhood, and then ito, Dutch. Boom, sabi rito, Dutch Bank just leveled up. While people argued on Twitter or X, Dutch Bank is upgrading global payments with Ripple Tech alongside SWIFT. Oh my goodness. The old system isn't fighting XRP. It's integrating it. Banks don't test what they don't plan to use. The rails are being rebuilt. XRP is the bridge. Oh my goodness, mga ka-Sugarets, anong masasabi nyo dyan? Ha? Mga tubig. Natutuyo na lang muna kakadaldal. Di ba? Dutch Bank. Oh my goodness. Punta tayo dito. Ang dami na simula sa X, European Exchange, Robinhood, Dutch, and now Evernorth. Evernorth to. Ayan, Evernorth. Okay. Sabi dito, the company is building its entire strategy around XRP and the XRP Ledger. Reason, XRP is intended to serve as the next generation financial-based infrastructure, enabling fast, low-cost, and reliable settlements. Evernorth plans to build one of the largest institutional XRP treasuries in the world. The capital will be used to settle payments between companies, manage funds efficiently, and securely utilize digital assets such as token. Okay. Sabi dito ng CEO, si Fang Zhonghan. No? Sabi ni Fang Zhonghan, CEO, Ash Go Blue shares were built around XRP, discussing how it's designed for real financial use, from tokenizing assets to settlement and DeFi on the XRP Ledger as finance move on chain. Okay, so yung Evernorth talaga, tatakbo sila sa XRP Ledger, gagamitin nila yung XRP. Mamaya meron tayong paliwanag natin yung XRP Ledger. Mamaya makikita, maririnig niyo yan. Ito pa. Ripple gets US regulatory boost. Grabe na to mga ka-Sugarets. Imagine CFTC to Brad Garlinghouse, CEO of Ripple, is now a member of the CFTC's Innovation Advisory Committee. Anak ng Sugarets. The committee advises on new technologies, financial innovation, and digital assets, which means Ripple now has direct influence on the industry. For XRP supporters, is a strong signal of normalization. Regulation in the US could become more stable. Closer dialogue with the CFTC could increase credibility and reduce the previous uncertainty surrounding XRP. In the long term, this could help Ripple be better perceived and supported in the United freaking States. Mga ka-Sugarets, okay. So matindi-tindi yung participation ni Brad Garlinghouse, 'di ba? Imagine paano kung si ganito sa ganyan, yung mga CEO ng ibang coins. No? Pero syempre, parang sobrang sikat na ni Brad Garlinghouse, so sanay na sila sa ganito, hindi na naapektuhan yung presyo. Big players are showing interest, no? Bukod dyan sa CFTC na si Brad Garlinghouse, advisor. Big players are showing interest in the XRP Ledger at an event. Director of Corporate Adoption on XRP Ledger Commons confirmed. Visa. Ako, familiar na kayo sa mga yan. Visa, Mastercard, BlackRock, and Franklin Templeton have shown clear interest in the XRP Ledger. The ledger was designed from the very beginning for transparent payments with various assets, perfect for financial services
and global payments infrastructure. So, ayun naman talaga yung purpose kung ba't ginawa ang XRP Ledger and XRP. Okay? Eto ngayon, yung kaya ko nilagay ito kasi parang pares kami ng stand dito. So sabi rito, may comment on the White House statement. There are trillions of dollars of institutional money waiting to enter the crypto market. Ito rin yung sinabi kanina sa news, yung binasa natin, di ba? No, na pag na-unlock, no, merong trillions of dollars na talagang papasok. Trillions will enter the market. Yes. We are still at the beginning of the matter. I'm speaking here comprehensively about the entire market. No, hindi lang sa XRP o hindi lang sa entire market. I'm still telling you that there are a number of winning horses but with different probabilities. No, kasi kung tutusin, mga sugars, hindi naman isa lang yung mananalo. Maraming token yung magpa-pump. Okay? Pero maraming token yung babagsak. Maraming token yung magpa-pump, depende sa utility nila. Yes, you will not be notified. Kumbaga, hindi kayo masasabihan pag lilipad na. Hindi kayo titimbrehan. Walang timbre. Dahil the idea is to be prepared and to bet on the horse with the highest probability. How do you do that? Paano ka magbe-bet sa highest probability na kabayo o na horse na tatakbo at lilipad? You read about the project that is closest to the real world implementation, no? Ano ba yung mga narinig nyo? Sino yung talagang pwedeng baguhin real world globally? Or the one that is currently being launched and tested? Alam niyo na yan, sino yung mga tinitest ngayon, kakabalita lang natin. Always read about the use cases. O, di ba? Alam niyo na kung ano yung gamit. See where the money is going. Try to adapt the perspective of institutions and corporation, yung partnership. Mga ka-sugarites, alam niyo na kung gaano kadami. And ask yourself, in the midst of falling prices, why are companies signing contracts and buying when there is still no clarity law until now? 'Di ba? Bakit sila bumibili, pinapartneran nila to, wala pa namang clarity? Bakit? No? They always know before everyone else. Dahil alam na nila yung mangyayari bago pa mangyari. At once na mangyari yun, huli ka na. Hindi ka na nakataya sa horse na yon. Dahil ang 2026 is year of the fire horse. Tama ba? Fire horse ba? Baka mali No investment advice. Just my personal... yun mga sugars, kayo nang bahala mag-isip kung ano ang dapat nyong gawin. Okay? Kumbaga, tinitimbrehan na kayo nang wala pang timbre. Eto na yon, no? Ito na yung parang kasi marami nagtatanong sa akin tungkol dito eh. XRP missed, busted by David Schwartz, no? Pinaliwanag niya na kung ano, no? Yung mga totoo, yung facts o hindi. Ito yung una, Ripple does not control the XRP Ledger. Hindi nila kinukontrol yung XRP Ledger, yung company na Ripple. Ginagamit nila yung XRP Ledger pero hindi nila kinokontrol. Okay? XRP has a fixed supply of 100 billion. Kasi yung iba, dagdag daw, kumbaga, nadadagdagan daw, ano ba tawag doon? Hindi, kalimutan ko yung tawag. Sa yung unlimited supply, sa hindi unlimited supply. So, kumbaga, fixed lang yun yan. Kung ang Bitcoin 21 million, ang XRP 100 billion. Fix. Okay? No new token can be minted. Wala na yan. Kumbaga, ang XRP ngayon, nakalabas na lahat 1 billion. Yung halos 30% o 40% is nasa escrow. No? Nakalabas na lahat. Yung iba lang nasa escrow at wala nang namimint. Okay? No mining and no validator rewards. Walang ganon. No? Hindi katulad ng Bitcoin na may mga validator at may mga miners. XRP predates Ripple. Ano ibig sabihin nito? XRP predates Ripple, no? Kasi ang parang baliktad kasi yung nangyari, alam nyo, mga ka-sugarates, ganito yan. Noong 2012, ginawa ng tatlo, si Jed Madela, no? Si Arthur Brito at si David Schwartz ang XRP and XRP Ledger. Walang nauna diyan. Sabay yan ginawa.
Yung technology na XRP Ledger, ginawa yan kasama na yung token na 100 billion na XRP. Which is yun yung token na gagana sa XRP Ledger. Intindihin nyo mabuti ha. Ginawa nila yung XRP Ledger na XRP ng sabay. Ito yung technology na yan. Pagpasok mo sa XRP Ledger, ayun yung technology at meron ng token doon na 100 billion na na-mint na. Kumbaga, buo na lahat 100 billion na XRP. No? Sabay silang ginawa, XRP Ledger and XRP. And then, binuo nila, kasi ang alam ko dito, mga ka-sugarets, ginawa nila to is June 2012. No? Yung XRP Ledger and XRP. June 2012. And then, pagalipas ng ilang buwan, December ng 2012, doon nila ginawa yung Ripple. Nakalimutan ko yung tawag kasi hindi pa Ripple tawag dyan. Dalawa pa yung tawag dyan eh. Una, parang basta may token o coins, basta ganun. Una, ganito yung pangalan, tapos naging pangalawa, ganito yung pangalan. And then pangatlo, ayun na yung ginamit nila yung Ripple. No? Ginawa nila yung company ng Ripple na magpo-promote mismo sa XRP Ledger at sa XRP. Kumbaga, nauna yung technology bago dun sa company. Kasi yung iba, ang iniisip nila, yung Ripple is gumawa sa XRP Ledger at sa pag-aari nila XRP Ledger at XRP. Walang may-ari ng XRP Ledger at XRP, wala. Walang may-ari niyan, no? So, ginawa nila yan. Kumbaga, yung Ripple, nung ginawa nila yung company na Ripple, para lang i-promote yung XRP at XRP Ledger na technology. Which is hindi nila pag-aari yun. Okay? Sabi dito, XRP Ledger is a public blockchain, not private. Imagine, public, hindi siya private. No? XRP Ledger is fully decentralized. No? Know the facts, understand the XRP. Okay, alam niyo na ngayon na walang may-ari ng XRP Ledger. Ano yan? Public yan. Pwedeng gamitin ng kahit sino yan. Kahit sinong bangko, kahit sinong pwede nilang gamitin yung magandang technology na yan, na merong native token na XRP. Ayun yung puso nun nung XRP Ledger. Once na nagtatransa ka sa XRP Ledger, XRP yung ginagamit mo na native token dun. Okay? Gets nyo na? Mga ka-sugarets? So, ayan So, hindi siya pag-aari ng Ripple. No? Walang may pag-aari. Gets? O yan, sana naintindihan nyo. Shocking connection. Ripple, hidden link to Elon Musk. No, kung nabanggit natin dito, kanina mga ka-sugarets na pwedeng gamitin ni Elon Musk sa X-Payment, yung XRP. Saan yun? O, ayan. So, ito na yung shocking connection niya. Saan ba yan? This one. Alam nyo kasi yung mga PayPal Mafia, kung alam nyo yung PayPal Mafia, sila mga big time yan kasama si Elon Musk dyan. Parang dyan kasi yung start mga sugars. Kumbaga sila yung mga OG. So hindi pwedeng maging parang may lumabas na mga bago na hindi sila involved. O hindi nila alam. Okay, so ito na. Ripple's hidden link to Elon Musk, X, and the Fed's FedNow through Cross River Banks. Is this the crypto revolution we've been waiting for? Kasi parang inaasahan nila magkakaroon ng connection yung Ripple at si Elon Musk. Did you know Ripple has been partner with Cross River Bank since 2014? For real-time cross-border payments. Ginagamit ng Cross River ang Ripple at ang XRP Ledger technology for cross-border payments. Now, that same bank, which is yung Cross River Bank, that same bank is powering Elon Musk X Money Payment System. Di ba? So, ayun yung gamit ni Elon Musk o gagamitin ni Elon Musk. Alam ko, ginagamit na, sa X Money Payment. At sino yung banko na yun? Is partner ng Ripple since 2014. Holding all user accounts, and get this, Cross River is an early adopter of FedNow, the Federal Reserve Instant Payment Rail. Okay? With X aiming to become the everything app and Ripple's tech enabling global transfers, could XRP be the secret sauce for Musk financial empire? You won't believe what this means for crypto in 2026. Okay?
So, maraming spekulasyon, no, mga ka-sugarets, na pwedeng mangyari ang ating mga iniisip. Okay? Na magkaroon ng relasyon. Malay nyo, secret member pala si si Elon Musk ng Ripple, di lang sinasabi. Pero syempre, speculation lang 'yan. Kayong bahala. Speaking of Elon Musk again, mga ka-sugarets. Eto, basahin natin 'to. Malupit 'to. Elon Musk, learning in university has become the thing of the past. Kung mag-aaral ka sa university, hindi na yun yung best way para mag-aral ka at magkaroon ng knowledge. Ganun yung pinaka-point ni Elon Musk dito. Elon Musk believed that learning today no longer requires a university degree. Yeah? Naniniwala siya na kung gusto mo matuto, hindi mo na kailangan ng university, hindi mo na kailangan mag-aral sa mga school. But only a phone and internet connection. Ayun lang ang dapat mong kailangan kung gusto mong matuto ng lahat. You can learn almost anything for free. Hindi mo na kailangan magbayad. Which is para sa akin totoo yan. No? Kung gusto mo matuto ng kung ano-ano gusto mo malaman. He says that universities have become more like a place to meet new people rather than primary source of knowledge. Dito naman is tama for me pa rin si Elon. Alam nyo mga sugar-rates, kasi hindi lang naman knowledge o yung mga matututunan mo ng school base, yung talagang nakukuha mo pag nag-aaral ka sa mga school. Natututo ka rin dyan na kung paano makisama sa mga tao, paano makipagkaibigan, paano maging masaya kasama yung mga kaibigan mo, yung tawag dito, yung pakikipag-social something, tawag doon? Pakikisalamuha, 'di ba? Maano mo rin yan, doon mo rin siya matututunan. Kasi syempre, kung mag-aaral ka lang sa cellphone, 'di ba, wala kang mga classmate, wala kang kumbaga parang napaka-boring noon. Hindi siya magandang buhay. Okay? Hindi siya magandang buhay. So for me, no, sa akin, tama yung sinasabi niya na pwede kang matuto na gamit mo lang i-cellphone o PC at internet, which is para sa akin totoo 'yon. And ang university o ang school is a place to meet new people rather than primary source of knowledge. Pero kasi yung pagkatao mo, doon mo rin nabibuild sa school. 'Di ba mga ka-sugarets? Doon mo rin siya nabibuild. Kasi kahit ano pa yung alam mo, napakatalino mo, tapos hindi ka naman marunong makisalamuha sa mga tao, is parang walang kwenta. 'Di ba? So for me, malaki rin 'yon. Pero tama yung sinabi niya. Kumbaga, i-build mo yung iyong pakikisalamuha sa school, but yung knowledge mo na nakukuha mo sa mga teachers mo is dagdagan mo na lang din ng mga nakukuha mo, no, sa internet, no? At isa pa, hindi naman lahat kasi na sa internet is totoo. Kung mag-i-stick ka lang doon sa internet, baka ma-fake news ka pa. 'Di ba? Maraming ganun fake news. 'Di ba mga ka-sugar? So, para sa akin, importante rin yung social, anong tawag doon? May social life, parang ganun, social life. Kasi hindi lang knowledge yung nabibuild mo rin, yung buong pagkatao mo nabibuild mo rin, kung paano ka makisama sa tao, no? Paano mo i-handle yung mga situations. Kasi pag nasa school ka, maraming situations yung mangyayari sa iyo diyan. Pwede mapaaway ka, magmahal ka, 'di ba? Maging salbahe ka, maging mabait ka. So, doon mo siya ma-handle, doon mo malalaman about na 'yon building your your personalities sa school. Kasama siya. Mag-build ng personality sa school and knowledge, ganun. So, tama si Elon Musk, pero importante pa rin na magpunta sa school. For me, okay? For me, Ano masabi niyo dito sa sinabi ni Elon Musk, mga sugarets? Ano masabi niyo diyan? Sang-ayon ba kayo sa kanya o hindi kayo sang-ayon? At bakit? Okay. So, ito, last natin. Nako, ito, medyo malungkot yung last natin, Pero hindi para sa akin. Hindi para sa atin malungkot. Para kay Logan Paul. Alam niyo yung NFT days? Ayan, who remember the NFT days? Yung panahon ng cyberpunk, ano ba to? Crypto, Bored Ape Yacht,
Basta marami. Kalimutan ko na iba. No? Yung mga NFTs. No? Sobrang mamahal. Okay? Sobrang mamahal. Imagine, the YouTuber Logan Paul bought this NFT for $635,000. Tignan natin kung magkano yan. Sa Philippine pesos. 635. 1, 2, 3. Oh, magkano to? 36 million pesos. Okay, mga ka-sugarets ha. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oh. 36.7 million pesos. Ngayon, magkano na lang siya? $155. From 36 million, 36.7 million naging 8,900 pesos. Ganun. Ano yun? 99% yung binaba. Di ba? So, ayan yung napopomo. Ayan yung isa yan sa mga result kapag napomo ka. Okay? So, grabe yung last news natin. Grabe. So, ayan mga ka-sugarets, bumawi ako sa inyo Ang haba ng news natin ngayon, halos 1 oras. So, simula ngayon, tuloy-tuloy na ulit na yung new news. Start tomorrow. Everyday na ulit tayo magbabalita. Tapos na yung ating long weekend vacation. Grabe yung vacation. 4 days straight pala. Yung ngayon kasi hindi na vacation Pinuntahan lang kami ni boss na malayo, no? Las Piñas ba yun, boss? Las Piñas, from Bagong Silang to Las Piñas. Hindi, from Camarin dito. Grabe, ang layo. 2 hours din yung biyahe at sobrang traffic sa EDSA. Grabe yan. Kaya nga medyo, dapat 2 video pa yung gagawin ko ngayon kung nakauwi ako ng maaga. Kaya lang hapon na ako dumating dahil sa sobrang traffic. Okay, so bukas start tayo. Bawi sa inyo. Umaga-gabi ulit tayo. Basta tayo comment. Ayun, grabe. So, napagod ako mga ka-sugarets. Okay lang ba yung mga ka-sugarets o ayaw nyo nun? Ayaw nyo ba nun? O, pinapractice ko na nga ng sugarets Kasi si Boss Robo, katropa tambay. Di ba? Medyo mahaba pa kay Boss Robo, pero ang cool. Na? Alam nyo, mga katropa tambay, gumagano pa si Boss Robo. Ako, ka-sugarets lang. Search nyo kung ano yung sugarets. Tutuwa kayo. Okay? So, ayun. Grabe. Kita-kits tayo bukas. Maraming salamat sa nanood. So, sana na-miss nyo ako. Kung na-miss nyo ako, i-like nyo yung video. Mga ka-sugarets, at gusto ng ganitong content, everyday news, hindi pa uli sa balita globally, mag-subscribe na kayo sa ating channel at check nyo lahat ng link sa description natin sa baba ng video. Okay? Kita-kits tayo bukas, mga ka-sugarets. Magandang araw sa inyong lahat. At What's up, sugarets?